May masamang binabalak na matandang Maniakis sa batang lalaki. Napansin ni Carter ang kakaiba, sinabihan niya ang bata na lumayo. Hindi lang umalis ang lalaki, ginawa pa niya ang pambabastos sa bata. Si Carter, nagalit sa kasamaan, ay hindi na talaga makatiis. Yumuko ang bata at pumulot ng bote ng alak. Natakot ang mga kaibigan niya at nagtakbuhan. Pero hinarang ni Carter ang matanda. Galit na galit ito at gusto siyang itapon sa bangin. Sa gitna ng panganib, ginamit ni Carter ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay. Sinaksak niya ng malakas ang braso ng matanda. Akala niya nakatakas na siya sa kuko nito. Hindi niya akalain na ito pala ang simula ng bangungot sa buong buhay niya. Dahil ang Maniakis na puti na yon ay isang malaking tao sa politika. Hindi nagtagal, dinala si Carter sa istasyon ng pulis dahil sa krimeng tangkaing pagnanakaw at pananakit. Ang isang opisyal na nagngangalang Pesca ay isang matinding resista. Sa paningin niya, ang mga itim ay ipinanganak na mga marahas na kriminal. At si Carter, na nagkasala ng krimeng ito, ay lalong karapat-dapat sa parusa. Dahil 11 taong gulang pa lang si Carter, hindi pa siya maaaring ikulong. Ipinasok ni Pesca ang bata sa Juvenile Detention Center sa loob ng 10 taon. Hanggang sa 21 taong gulang siya bago niya muling makita ang labas. Mula noon, nagsimula ang impyernong buhay ni Carter sa loob ng detention center. Lumipas ang 8 taon. Dahil hindi na niya matiis ang buhay sa detention center, tumakas si Carter sa ilalim ng dilim patungo sa malayang mundo na kanyang inaasam. Matapos tumakas, naglingkod si Carter sa militar ng ilang taon. Sa panahon ng kanyang paglilingkod, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lamang niya napagtanto na ang kaalaman at pagpaparaya, hindi lang makapagpapalaya sa mga itim kundi malalampasan pa ang kanyang pagkautal. At maging kampiyon pa sa boxing sa middleweight division sa Europa. Nang masaya siyang bumalik sa kanyang bayan, pumunta siya sa bar para ipagdiwang ang bagong buhay na naghihintay. Pagpasok pa lang niya sa bar, nabighani na siya sa isang magandang babae. Hindi pa man siya nakakalapit para makipag-usap, may isang lalaki nang umupo sa harap niya. Balak ni Carter na turuan ng leksyon ang lalaki gamit ang kanyang kamao. Ngunit mabilis na umawat ang magandang si May at inanyayahan si Carter na sumayaw. Nagsayawan ng dalawa sa dance floor sa saliw ng malamyos na musika. Sinabi ni May kay Carter na hindi lang sa pakikipaglaban ang gamit ng mga kamay niya. Nagkagustuhan silang dalawa sa unang tingin. Akala nila magsisimula na ang masayang buhay. Nang gabing iyon, inihatid ni Carter si May sa bahay nila. Nang marinig ni Pesca na bumalik siya, pinuntahan siya nito kasama ang mga tauhan niya. Hiningi ni Pesca na bumalik siya para tapusin ang natitirang 2 taon ng kanyang sentensya. Alam ni Carter ang kapangyarihan ni Pesca, kaya wala siyang nagawa kundi sumama sa kanila sa sasakyan at ikulong. Hindi nang hina si Carter, sa halip ginawa niyang lakas ang lahat ng kalungkutan at galit niya. Araw-araw, walang tigil siyang nagsasanay ng matinding boxing, o walang tigil sa pagbabasa para dagdagan ang kanyang kaalaman. Plano niyang gawing sandata ang kanyang katawan. Pagkatapos, gagamitin niya ito para mabawi ang kanyang kalayaan o pabagsakin ang mga nagkulong sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, tuluyang nakalaya si Carter. Paglabas niya sa tarangkahan ng kulungan, para siyang muling isinilang. Kasabay nito, tahimik din siyang nanumpa sa sarili na mula ngayon, hindi na siya kailanman babalik sa kulungan. Dahil sa kulungan, palagi niyang pinapanatili ang matinding pagsasanay. Hindi lang hindi bumaba ang husay mo sa boxing, kundi lalo pa itong gumaling sa unang pagkakataon. Ang makakalaban mo ay isang puting kampyon, na walang talo, isang mamamatay tao na ginagawang malalakas na suntok ang lahat ng galit. Mga suntok na parang bagyo na walang tigil na bumabagsak sa ulo ng puting kampyon. Sa buong laban, walang kakayahang sumagot ang puting kampyon. Bago matapos ang unang round, bumagsak na sa sahig ang kampyon. At hindi na makatayo pa. Ang galing at bilis na iyon ay parang isang bagyo. Kaya binansagan siyang bagyo ng lahat. Matapos ang sunod-sunod niyang panalo sa bawat laban, ikinasal din siya kay May, na nakilala niya sa bar 2 taon na ang nakalipas. Nasaksihan ni Carter ang tagumpay sa pag-ibig at karera. Dahil minamahal siya ng lahat, ito'y nagdulot kay Pesca, na hindi talaga siya gusto, ng pagkayamot sa kanyang kalooban. Iyon ay isang natatanging panahon, nang ang laban para sa lahi sa Amerika ay medyo matindi, kahit na ipinagkaloob na ng batas sa mga itim ang karapatang maging pantay. Pero sa proseso ng pagpapatupad, napakaraming pagsubok ang kinaharap. Nakita sa telebisyon ang mga itim na binubugbog at inaabuso. Dahil dito, si Carter, na isang kilalang tao na, ay labis na nagalit.
Isang reporter sa tabi niya ang sumamantala sa pagkakataon para magtanong. Sinubukan siyang siluin, kung galit ka sa mga pulis na ito, bakit hindi ka lumaban? Agad na sinabi ni Carter ang nasa puso niya sa isang tono na nagbibiro tungkol sa mga pulis na galit sa mga itim. Lahat sila ay dapat mamatay, sabi ni Carter. Kung ako ang gagalaw, kaya kong pabagsakin ang 5 tao ng sabay-sabay. Kahit binalaan ko na ang reporter na huwag ibunyag ang mga salitang ito, hindi ko inaasahan na kinabukasan, ito ang magiging headline. Sa unang pahina, agad nitong pinatindi ang galit ng mga puti laban sa mga itim. Nang gabing iyon, binasag ng mga masasamang loob ang mga bintana ng bahay ni Carter gamit ang bato, kasama ang mga banta na papatayin ang mga itim na tulad nila. Sabi ng asawa mo, hindi ka raw dapat nagsasalita ng ganyan. Sa pampublikong lugar, naiintindihan naman daw ni Carter yun, pero ayaw rin naman daw niyang magpanggap na lang palagi. Pero hindi pa niya alam kung ano ang haharapin niya. Hindi nagtagal, nagkaroon ulit ng laban sa boxing si Carter. Nagngangalit si Carter, ibinubuhos ang lahat ng lakas niya. Ang mga suntok niyang matindi ay direktang itinutulak ang kalabang puti sa sulok ng ring. Kung hindi nakialam ang referee, baka natamba na agad ang kalaban. Gayunpaman, kahit na isang laban na may malinaw na kalamangan, sa panahong hindi tinatanggap ng mga puti ang mga itim, ang huling resulta pa rin ay panalo ang mga puti. Nang marinig ang resulta, naghiyawan ang mga manonood sa ibaba bilang protesta. Ngumiti lang si Carter at bumaba sa ring. Sanay na siya sa hindi makatarungang pagtrato ng mga puti. Sa gabing iyon, sa masamang kalooban, pumunta siya sa bar para maglibang. Akala niya, basta hindi siya lumalaban, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi ganoon kasimple ang mga bagay tulad ng inaakala niya. Habang umiinom siya sa bar, may nangyaring pagpatay sa kalapit na bar. 2 lalaking itim ang gumamit ng baril para patayin ang 3 puti sa bar. Pagkatapos, mabilis silang umalis gamit ang isang puting sasakyan. Nagkataon namang si Carter ay nagmamaneho rin ng puting sasakyan noong gabing iyon. Pauwi na siya nang harangin siya ng mga pulis. Nakita ng mga pulis na sa puting sasakyan nga ay may 2 lalaking itim. Agad silang dinala sa pinangyarihan ng krimen. Bagaman umiling ang mga saksi para kumpirmahin ang mga salarin. Hindi ako, pero si Pesca na galit sa akin. Hindi niya ako basta-basta palalagpasin. Hindi nagtagal, dumating si Pesca kahit paulit-ulit na sinasabi ni Carter na wala siyang kinalaman. Para ay pakulong siya, pinilit ni Pesca ang 2 testigo na magsinungaling. Sinabi nilang si Carter daw ang nakita nilang pumatay, kasama ang banta na kung hindi sila susunod, magdurusa sila. Dahil sa banta ni Pesca, napilitan silang sumang-ayon. Hindi pa nagtagal, dinala si Carter sa korte, at hindi lang puti ang hukom. Pati ang hurado, walang kahit isang itim. Sa ganitong sitwasyon, at sa sinungaling na testimonya ni Pesca, ang huling resulta ay madaling mahulaan, dahil sa 3 buhay, si Carter ay sinentensyahan ng 3 habang buhay na pagkakakulong. Labis na nagdalamhati ang kanyang asawa nang marinig ang balita, habang ang mga puti sa paligid ay tumatawa ng may kakaibang kasiyahan. Nakatayo lang si Carter, tulala ang mukha, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang trato sa kanya ng mundo, at lalong hindi niya alam kung kailan makakamtan ng mga itim ang katarungan. Lumitaw ang bagong pagnanais dahil hindi kayang labanan ang sistema ng batas. Ang makapangyarihang puting balat, sa huli, hindi na nagawa ni Carter na tuparin ang kanyang pangako, na hindi na siya kailanman muling papasok sa kulungan pagdating niya roon. Tumanggi siyang isuot ang uniforme ng bilanggo na sumisimbolo sa pagkakasala. Ipinahayag niya, wala akong kasalanan, ang kasalukuyang batas ang nagkasala sa akin. Pagkatapos, dinala siya ng warden sa madilim na silid. Sa loob ng 70 araw, nang magsara ang pintong bakal, ang kaluluwa ni Carter ay parang iginapos ng di nakikitang tanikala. Madilim at masikip dito, walang kahit anong liwanag. Ang ilaw lang sa pinto ang nagbubukas-sara, sumisimbolo sa tahimik na paglipas ng isang araw. Sinusubukan ni Carter na tiisin ang pag-iisa, pero nagsisimula ng magdulot sa kanya ng matinding kawalan ng pag-asa. Nagkakaroon siya ng malabong guni-guni, may 2 boses na walang tigil na umaalingaw sa kanyang tainga. Isang boses na may napakataas at malakas na tono. Sinasabi kay Carter na gamitin ang kanyang kamao para labanan ang kasalukuyang pagsubok, habang ang isa naman ay nagpapakita ng pagiging hamak at mahina, patuloy na nagmamakaawa. Anong gagawin niya ngayon? Nagtatalo ang 2 boses sa kanyang isipan. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Carter kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kaya lang niya ay magkumot at tahimik na humikbi. Sa huli, nalagpasan ni Carter ito dahil sa kanyang matinding pananampalataya.
Nang matapos ang 70 araw, gusot na ang puting polo ni Carter. Pero malinis pa rin ang kanyang dignidad at kaluluwa. Walang bahid para ipahayag na siya ay walang sala. Suot pa rin niya ang kanyang lumang suit. Humanga ang mga gwardya sa kanyang determinasyon. Kaya nag-abala akong hanapan ka ng puting kamiseta. Walang guhit o numero ng bilanggo. Ito ang pinakamababang hiling ni Carter. Para patunayan ang kanyang pagiging inosente sa loob ng kulungan, napagtanto ni Carter na kung ang parusa ng mga puti ay pagkakulong lang, hanggat hindi siya lumalabas ng kulungan, hindi nila siya mapaparusahan. Hindi siya nagtatrabaho o kumakain ng pagkain ng bilanggo. Araw-araw, abala siya sa pag-aaral ng kanyang kaso. Mula simula hanggang dulo, mula nang siya'y arestuhin, litisin, hanggang hatulan. Walang tigil siyang umapela sa nakatataas, pero sa loob ng 7 taon, pareho pa rin ang resulta. Sa puntong ito, nawalan na ng pag-asa si Carter. Siguro habang buhay na siyang mabubuhay sa kulungan, para hindi maging pabigat sa kanyang asawa sa labas, at para rin hindi na siya maghangad pa at walang alalahanin. Direkta niyang hiniling sa kanyang asawa na magdiborsyo sila, kahit labis na nasasaktan ang kanyang asawa at ayaw siyang iwan. Tinalikuran pa rin siya ni Carter nang hindi lumilingon para manatili siyang matatag. Nagsimulang mamuhay si Carter sa sarili niyang takbo ng buhay. Kapag gising ang iba, siya'y tulog, kapag tulog ang iba, siya'y gising. Sa puntong ito, naging manhid siya, tanging determinasyon at matatag na diwa na lang ang natira. Naniniwala siya na kung hindi siya maghahangad, kung walang kulungan sa puso niya, walang makakakulong sa kanya. Para maghanap ng paniniwalaan para mabuhay, sinubukan niyang magsulat ng libro. Tungkol sa kanyang mga karanasan, ang nakakaakit na nilalaman ng libro, ay kinilala ng isang publisher. Hindi nagtagal, ang librong The 16. Ang libro mo ay opisyal ng nailathala, at ang nakakaantig nitong nilalaman ay hindi lang pumuno sa mga istante ng libro, kundi isinalin din sa maraming wika at naibenta sa buong mundo. Labis na naantig ang publiko sa iyong kwento. Nagsimula silang mag-organisa ng mga protesta sa mga lansangan. Hindi lang maraming sikat na tao ang sumuporta kay Carter. Maging ang boksingerong si Muhammad Ali ay nagsalita para sa kanya. May isang puting mga awit pang ang sumulat ng kantang pinamagatang Hurricane para sa iyo. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagdulot ng malaking epekto. Sakto namang nanlulumo si Carter nang may lumitaw na batang itim na may kakayahang gumawa ng himala. Nabasa ni Lesra ang talambuhay ni Carter nang hindi sinasadya. Agad na nakuha ng kahanga-hangang nilalaman ang atensyon niya. Nakita ni Lesra sa karanasan ni Carter na nagmula rin sa squatter, na para niyang nakita ang kanyang sarili sa nakaraan. Mula pagkabata, matalino at mautak na si Lesra at may pambihirang talino. Ngunit dahil sa kahirapan ng pamilya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Minsan, nakasalamuhan niya ang 3 puting Canadian. Pakiramdam nila, ikaw ang taong madaling hubugin. At pagkatapos ng pahintulot ng mga magulang mo, dinala ka nila sa Canada para doon tumira at mag-aral. Para mas maunawaan ang buhay ni Carter, nagsimula ring magsanay si Lesra ng pagsuntok sa punching bag at boxing sa bahay. Dahil sa impluensya mo, may ilang putiling nagsimulang magbasa ng autobiography ni Carter. Nang mabasa nila ang bahagi kung saan sinabi ni Carter na para siyang isang makinang walang pakiramdam, na marahil ay malapit ng maglaho na parang bula at makalimutan ng lahat, labis na naawa si Lesra sa kapalaran ni Carter, at naisip na dapat akong gumawa ng isang bagay para sa kanya. Para magpatuloy siyang mabuhay ng maayos, sinimulan ni Lesra na sumulat ng liham kay Carter. Ipinapahayag ang kanyang paghanga at mga saloobin. Di nagtagal, tuwang-tuwa si Lesra nang makatanggap ng sagot. Hindi niya akalain na ang kanyang idolo ay talagang susulat sa kanya pabalik. Isinulat ni Carter sa liham, ang pagbabasa ng liham mo ay nagpaparamdam sa akin ng init at pag-aalaga. Nagkaroon ako muli ng pag-asa at pananalig sa buhay. Sa kanilang walang humpay na pagpapalitan ng liham, unti-unti silang naging matalik na magkaibigan. Walang dapat itago. Kaya pagkalipas ng ilang panahon, nagpas siyang bisitahin ni Lesra si Carter. Sa isang araw na maulan at may kulog, dumating si Lesra sa labas ng kulungan ni Carter. Kahit hindi pa sila nagkikita, nakilala agad ni Lesra si Carter sa isang sulok. Humanga si Carter sa tapang ni Lesra na maglakbay ng napakalayo para lang makita siya. Nang magkwento sila tungkol sa 3 puti na umampon kay Lesra, si Carter, na mayroon pa ring pagtatangi sa mga puti. Nagduda ako noon na may iba silang pakay, pero sa pagkakataong ito, nagkamali ako. Nakita kong masaya at maligaya si Lesra kasama nila. Tinuruan ko si Lesra bilang isang ama na mag-aral at magsulat.
Dapat magaling siya magsulat dahil ang pagsusulat ay isang sandata. Mas malakas pa kaysa sa kamao. Ibang-iba na si Carter ngayon kumpara noon. Dati, ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay para sanayin ang kanyang katawan bilang sandata, sabik na gamitin ang kanyang kamao para wasakin ang lahat ng kawalan ng katarungan. Pero ngayon, sa wakas, naiintindihan na niya na ang paglaki na may galit, ang pagiging hayop ang siyang nagpapababa sa sarili. Ang pagpapataas ng isipan ang siyang tunay na nagpapalaya, hindi nabura ng maraming taon sa kulungan ang iyong pagkatao. Sa halip, hinubog ka nito bilang isang taong marunong, hindi sumuko sa buhay. Maikli ang oras ng pagkikita nang umalis si Lesra. Nagpakuha kayo ni Carter ng litrato. Ang pagkikita ninyong ito ay parang sinag ng araw, na biglang sumikat sa pusong puno ng ulap ni Carter, at unti-unti niyang nadama ang pag-asa. Si Carter, na hindi pa rin naniniwala na may mabubuting puti, ay nagtanong sa isang kapwa preso na nakapaglakbay na sa buong mundo. Sinabi sa kanya ng kapwa preso na hindi lahat ng puti ay masama. Ako mismo ay nailigtas ng isang puti ng 3 beses. Ito ang nagpabago kay Carter, na dating napupuot sa mga puti ng buong puso. Nalito siya at nagsimulang suriin ang kanyang sarili. Sa wakas, nabasag niya ang kanyang pagkiling, at gusto na niyang makilala sila. Hindi nagtagal sa pamamagitan ng paggabay ni Lesra. Magkasama silang pumunta sa bilangguan, at naging masaya naman ang pagtatagpo. Gustong malaman ng 3 puti ang detalye ng kaso, para matulungan si Carter na mapawalang sala. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Dahil sa mga puti, wala nang ilusyon si Carter. Ayaw na niyang magsalita. Nang tanungin siyang muli, biglang nagalit si Carter. Naging tensyonado ang sitwasyon. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng pagtatagpo. Pagkaalis nila, iniwan nila kay Carter ang isang regalo. Binuksan niya ito at natuklasan na iyon pala ang kanyang kasuotan sa boxing. Ang init mula sa kanyang mga kaibigan ay agad na nagpaantig kay Carter. Labis siyang naantig kaya't buong husay niyang isinuot ang kasuotang iyon, at agad niyang naramdaman muli ang pakiramdam sa ring noong araw. Pagkatapos, galit siyang sumuntok sa hangin. Sa sandaling ito, nagpa siya siyang magtiwala sa 3 puting lalaking ito. Naniniwalang sila ay mabubuting tao na dumating upang tulungan siya. Para hindi niya biguin ang kanilang pag-asa, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa mga sulat nila, palaging nagpapadala si Lesra kay Carter ng mga nakakatuwang litrato nila. Lahat ng ito ay naging sandigan ni Carter para mapunan ang matagal na niyang nararamdamang kawalan ng pag-asa. Akala niya ay magiging maayos ang lahat. Pero mas malupit ang realidad kaysa sa inaasahan. Nang araw na iyon, bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Carter. Pero ang resulta ay ibinasura pa rin ang kanyang apela. Hindi pa manalo ng mga kaibigan ni Lesra si Carter. Agad na niyang ibinaba ang telepono. Minsan, hindi natatakot ang tao na harapin ang pagkabigo, pero nang magsimula ng umasa, pinatay na naman ito. Ang dagok sa isang tao ay kadalasang nakamamatay. Muling isinara ni Carter ang pinto ng paglaban sa kanyang puso. Sumulat siya ng huling liham kay Lesra at sa kanyang mga kaibigan. Sa pag-asang hindi na sila sisigot o makikipag-ugnayan pa, dahil ang pagmamahal nila ay nagpapahina lamang sa kanya, at ang mahina ay mahirap mabuhay sa kulungan. Lumipas ang 1 pang taon. Nang araw na iyon, nakatanggap muli ng liham si Carter mula kay Lesra. Kahit naaalala niya ang sinabi ni Carter na huwag sumulat, gusto pa rin niyang ibahagi ang 2 bagay. Isang litrato mo at ng girlfriend mo, at diploma mo sa high school. Sa totoo lang, Lesra, matagal mo nang itinuring na gabay si Carter. Dahil sa impluensya niya kaya nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Lesra. Tinitigan ni Carter ang sulat ni Lesra habang nag-iisip. Muling bumalat sa kanya ang iba't ibang damdamin. Nang araw na iyon, may ilang nakatanggap ng tawag mula kay Carter. Akala nila'y magandang balita, pero ang natanggap nila ay, hindi na raw kayapa ni Carter. Itinuturing na si Carter na parang pamilya ng ilang kaibigan. Dahil sa kanilang kaibigan, gumawa sila ng isang matapang na desisyon. Di nagtagal, nakatanggap ulit si Carter ng tawag mula sa kanila. Sabi nila kay Carter, tumingin siya sa labas ng bintana sa tapat. Ang ilaw sa isang kwarto sa itaas ay kumikislap-kislap. Lumabas na direktang lumipat sila at tumira sa tapat ng kulungan. Hindi lang nila gustong samahan si Carter sa espiritu. Gusto rin nilang gawin ang lahat para mapawalang sala si Carter. Ipinangako nila na kung hindi nila siya may lalabas, hindi kami aalis dito. Ang nakakataba ng pusong desisyon ng mga kaibigan ay agad na nagpa. Labis na naantig si Carter at nagbigay rin ito sa kanya ng motibasyon para pag-aralang muli ang kaso.
para malaman agad ang katotohanan sa likod ng pangyayari. May ilang lumapit sa abogadong pro bono na laging tumutulong. Si Carter, ang abogadong hindi umaasa ng malaki sa mga baguhan na ito. Dahil napakaraming sangkot sa kasong ito. Napakatagal ng panahon para sa muling paglilitis, noon pa man ay maraming publiko. At hindi rin kakaunti ang mga sikat na dumating dito para tumulong. Pero sa huli, dahil sa sobrang tagal at kawalan ng pag-asa, ay sumuko rin sila. Matapos ipahayag ang kanilang determinasyon, ang mga kaibigan ay nakatanggap ng halos 10 tonelada ng mga dokumento sa loob ng mahigit 10 taon. Sa muling pagkikita, pinagbilinan sila ni Carter na mag-ingat ng husto, dahil ang pagpapatunay ng kanyang kawalang sala ay maaaring makaapekto sa maraming tao. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman nila na ang oras ng pag-uulat ng krimen noong gabing iyon ay 02:45. Mayroong ilang mga saksi, at ang motibo ng krimen ay dahil hindi naglilingkod ang bar sa mga taong itim, na humantong sa paghihiganti. Pagkatapos, sinimulan ng ilan na ayusin ang 10 taong halaga ng mga dokumento. Habang dumarami ang mga dokumento sa dingding, nagkaroon sila ng kaunting pahiwatig. Nang matanggap ni Carter sa kulungan ang pagbabanta mula sa warden ng kulungan. Kung gusto mong manatiling ligtas, huwag mo nang ituloy ang investigasyon, kahit ikaw man sa loob ng kulungan o ang mga kaibigan mo sa labas. Gayunpaman, hindi sumuko ang 3 puting lalaki. Una, pinuntahan nila ang bahay ng isang dating testigo. Hindi nila inaasahan na ang magbubukas ng pinto ay ang asawa ng testigo. At ang testigang ito ay pumanaw na sa hindi karaniwang paraan. Bago ang paglilitis, kahit hindi nila nakita ang totoong tao, may nakuha silang mahalagang impormasyon. Ang bar na iyon ay hindi lang nagseserve sa mga itim, at napakabait pa nga sa kanila, na nagpapakitang walang basehan ang sinasabing motibo ng krimen. Dahil daw sa galit ng pulisya dahil sa lahi, wala talagang basehan. Kaka-rating pa lang nila ng kaunting impormasyon, hinarang na sila ni Pesca sa isang kanto. Pinagbantaan sila ni Pesca na mas mabuting bumalik na agad sila sa Canada. Kung hindi raw, gagawin niyang miserable ang buhay nila. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at humarurot paalis, na nagdulot ng kaunting pag-aalala sa mga kaibigan. Para matiyak ang kaligtasan, ibinalik nila si Leslie sa Canada. Iniwan ang 3 para ipagpatuloy ang paghahanap ng impormasyon. Nakita ni Carter ang pag-aalala sa mga mata ng babae. Sabi niya, "Natutuwa ako na nakikita ko ang inyong walang pag-iimbot na dedikasyon. Kung gusto ninyong bumalik, maiintindihan ko rin." Gayunpaman, mariing sagot ng babae, "Hanggat hindi ka pa nakakalabas, hindi kami aalis." Pagkatapos ng isang bukas na pag-uusap, nagbigay si Carter sa kanila ng isa pang pahiwatig. Isang pribadong investigador ang nagsumite ng mga litrato at ebidensya, ngunit walang record. Noong gabing iyon, ilang tao ang walang tigil na pumunta sa bahay ng investigador. Hindi inaasahan, matagal nang pumanaw ang investigador. May nakahanap ng tala ng detective sa bodega. Ipinapakita sa tala ang oras na nakatanggap ng report ang pulis. 2:28. Umalis si Carter sa bar 2:30. Malinaw na wala siyang panahon para gawin ang krimen. Pero sa record ng pulis, ang oras na natanggap ang report ay 2:45. Malinaw na may nakialam sa oras na ito. Matapos ang ilang pagtatangka, natagpuan nila ang card na nagtatala ng oras ng report noon. Hindi inaasahan, nakilala ni Carter ang sulat doon. Kaya pala si Pesca ang sumulat ng lahat ng yun. Dahil noong 11 taong gulang ako, ang pirma niyang ito ang nagpakulong sa akin. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko yan. Sapat na to para patunayang si Pesca ang may pakana ng lahat. Hindi lang niya sinuhulan ng importanteng testigo, kundi palihim din niyang binago ang mga datos. Ang importanteng pagkakadiskubreng ito ang magiging susi para baliktarin ang buong kaso at pigilan silang mag-imbestiga pa. Nagsimula nang gumamit si Pesca ng mga maruming taktika. Palihim niyang sinabutahe ang mga sasakyan ng ilan. Umaasa siyang mapapahamak sila sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang tadhana. Kahit nagkaroon ng malubhang problema ang sasakyan, buti na lang at walang nasaktan sa kanila. Sapat nang nakalap ang ebidensya. Ang susunod na hakbang ay isampa ito sa lokal na korte o sa korte federal. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang abogado at si Carter. Naniniwala si Carter na dapat ng kaligtaan ng korte ng estado at direktang isampa sa korte federal. Pero sabi ng abogado, kung hindi tatanggapin ng federal na korte ang paglilitis, ang mga bagong ebidensyang ito ay hindi na muling magagamit kailanman. Ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Pero handa pa rin si Carter na sumugal.
Naniniwala siyang makatao ang federal na korte. Dahil mahigit 50 na siya, ayaw na niyang maghintay pa. Mahigit 30 taon na akong nakakulong, sobra na. At maraming kaibigan sa paligid ko ang napahamak dahil sa akin. Sa wakas, pumayag din ang abogado sa hiling ni Carter. Sa araw ng paglilitis, lahat ng mga bilanggo ay dumating para magpaalam sa kanya. Naglalakad si Carter ng may matatag na hakbang, parang isang boksingerong lalaban. Ito ay isang pagpapasya na tila tiyak na mabibigo ang nasa panig ng katwiran. Idiniin ng hukom ang panganib ng paglampas sa korte ng estado para maghain ng bagong ebidensya, dahil kapag tinanggihan, wala nang pagkakataon. Sa mukha ng mga tagayusig, bakas ang galit. Gayunpaman, matatag pa ring nagpatuloy si Carter sa paghain ng ebidensya. Dahil dito, pinayagan ng hukom ang abogado ni Carter na magpatuloy. Ito ay nagdulot ng pagkabigla sa abogado ng tagayusig na walang paghahanda. Nagsimula silang mag-alala dahil akala nila hindi man lang titingnan ng hukom. Kaya hindi sila naghanda para ipagtanggol ang kasong ito. Nakita nilang nagbigay ng positibong sagot ang hukom. Sa wakas, nabawasan ang bigat sa puso ng abogado ni Carter. Pagkatapos, sinimulan niyang ailahad ang buong pangyayari sa kaso. Itinuro ng abogado na ang buong kaso ay isang panloloko. Ang pulisya at ang tagayusig ay nagsabuatan para pekay ng ebidensya. Binago ang katotohanan, at ang dahilan sa likod nito ay dahil lamang sa diskriminasyon. Nang makita ang hukom na handang isaalang-alang ang kanilang testimonya, hindi napigilan ni Carter ang kanyang emosyon. Ang lahat ng pagdurusa sa loob ng maraming taon, ay naging simpleng pakiusap na isaalang-alang sana ng mabuti ang mga ebidensya. Huwag baliwalain ang katotohanan, huwag labagin ang konsensya, huwag maliitin ang batas. Bumalik tayo sa pinakamataas na prinsipyo, ang pagiging suprema ng batas. Naway ipatupad ninyo ang hustisya para sa akin. Sa huli, nanindigan ng hukom sa orihinal na diwa ng batas. Kung papayagan ang pagkakatatag ng krimeng batay sa diskriminasyon ng lahi, kung gayon, iyon ay isang insulto sa konstitusyon ng Estados Unidos. Agad-agad, idineklara ng hukom na walang sala si Carter at pinalaya siya mismo sa korte. Ang 30 taong buhay sa bilangguan na puno ng pang-aapi ay sa wakas natapos na. Sa wakas, nakamit ni Carter ang kalayaan sa katawan at isipan. Lahat ng naroroon ay naghiyawan para kay Carter. Ang kanyang mga kaibigan sa bilangguan ay nagdiwang din ng masigla para sa kanya. Paglabas niya ng korte, tumingala siya sa langit. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita niyang muli ang The Hurricane ay isang Amerikanong pelikulang talambuhay na idinirek ni Norman Jewison. Pinagbibidahan ni Denzel Washington, ipinalabas noong 1999, ang pelikula ay batay sa totoong kwento. Tungkol ito sa boksingerong middleweight na si Rubin Carter. Sa karera ni Carter sa boxing, nakamit niya ang kabuoang 27 panalo, ngunit noong 1966, siya ay inaresto dahil sa pagpatay. Kahit na maraming butas ang ebidensya ng mga saksi at pisikal na ebidensya, siya pa rin ay nahatulan. Natapos niya ang kanyang autobiography na pinamagatang The 16th Round. Ang aklat na ito ay nagdala sa kanya ng maraming suporta mula sa publiko. Isang Amerikanong music hero ang sumulat ng ang kanta ay pinamagatang Hurricane. 30 taon pagkatapos, isang federal na hukom ang nagpasya na ang mga paratang kay Carter ay nakabatay sa diskriminasyon dahil sa lahi, at hindi sa objetibong katotohanan. Simula noon, idineklara si Carter na walang sala. 1993, iginawad ng World Boxing Association kay Carter ang isang kampyonatong sinturon. Siya rin ang naging tanging boksingero na nakatanggap ng gintong sinturon. Pagkatapos magretiro, si Carter, kasama ang 30 puting kaibigan, ay lumipat sa Canada para manirahan at maging presidente ng asosasyon para sa proteksyon ng mga bilanggong nilitis ng mali. Ang pelikula ay gumagamit ng maraming teknik na nagpapalit-palit ng mga eksena ng pagbabalik tanaw. Ang kwento ni Carter ay ginuginita sa pamamagitan ni Lesra, na nagbabasa ng libro sa unang bahagi ng pelikula, na nagpapakita ng paghihirap sa dilim. Lalo na ang kawalan ng kakayahan sa mukha ni Carter nang hatulan siya, na nagpaparamdam sa manonood ng emosyong iyon. Ang ikalawang bahagi ay isang pagliligtas ng pag-ibig at kaluluwa. Tumagos ito sa mga hadlang ng realidad, na nagtatanong tungkol sa kaluluwa ng tao. Ang tema ng pelikula ay tila isang paglalaban sa pagitan ng diskriminasyon sa lahi, ngunit mas malalim pa rito, ang kahinaan ng pagkatao, ang matinding pag-ibig at matatag na paninindigan ni Carter. Ibinilanggo si Carter ng mga puti dahil sa diskriminasyon, pero sa huli,
nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon. Hindi rin mawawala ang tulong ng mga puti. Sa pagpapakita ng pananaw tungkol sa lahi, naging katamtaman ang direktor. Sa totoong buhay din, hindi lahat ng alitan ay puro pagkasalungat. Madalas, mayroon ding halong mabuti at masama. Walang ipinanganak na lubos na mabuti o lubos na masama. Siguro sa panahong iyon, napakahirap ng buhay para sa mga itim. Pero ang pagtanggap sa malupit na kapalaran at ang walang tigil na pakikipaglaban para mabuhay. Ang diwa ng pakikipaglabang ito ang gustong ipakita ng pelikula. Ginamit ni Carter ang kanyang pagtitiyaga para magpasiklab ng isang bagyo. Katatagan ng kamalayan sa sarili, gamit ang kamao para wasakin ang mga walang basehang inhustisya sa paligid. Ang mga corrupt at mayayabang ay kaya lang magtago sa sistema, pero ang mga hakbang ng paglaban ay hindi kailanman titigil. Ang tinig na naghahanap ng katotohanan ay hindi kailanman mawawala. Laging pinanatili ni Carter ang kanyang puot, ginagamit ang apoy sa puso niya para pandayin ang isang banal na espada laban sa maruming mundo. Napagtagumpayan niya ang lahat ng bumabagabag sa kanya. Anuman ang gulo na idulot ng kanyang mga aksyon, palagi siyang naninindigan sa kanyang paniniwala at lumilikha ng himala para magising mula sa mundong puno ng kamangmangan. Muling isinilang sa impyernong mundo, maaari rin tayong maging Carter sa realidad. Kapag nahaharap sa paghihirap, manindigan lamang sa ating paniniwala, at hindi sumuko, darating ang araw na titangala tayo, at tiyak na haharapin natin ang sarili nating bagyo. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon, habang ang halaga ng isang review ay nasa damdamin. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Anong masasabi nyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.